Hello guys! So ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Eileen. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa tanong ng ating isang sisi na kung ano oras daw ba ang work ko dito at kung mababait daw ba ang mga Singaporean. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, bali una, yung sagutin natin yung unang tanong niya. Hello Sisi, thank you sa tanong mo. At yun, gawa na lang natin ng content kasi medyo mahaba-haba at saka maanong usapan yan. So yun, para medyo clear at ang unang tanong niya is anong oras daw ba yung work ko dito sa Singapore. So bali guys, dahil nakadalawang employer na ako, magkakaiba sila ng schedule. So ibig sabihin dito, depende po yan sa situation mo at depende din po sa kung anong ibibigay sa atin na schedule ng ating amo. Kasi po dito sa kanila, lalo pag first timer ka, meron po yan silang papel na nakalagay doon yung oras ng work mo, ano yung ginagawa mo. Talagang yan, napaka-organized nila guys. Hindi lang yan verbally, talagang meron yan silang papel or meron silang ipapaskill somewhere kung halimbawa malapit sa mo, bihisan mo or basta somewhere meron talaga kayong schedule. Ganun sila ka-organized dito. So yun, sa unang employer ko guys, ang working time ko doon is 6:30 to 8:30. Pero guys, hindi po yun nasusunod kasi po newborn babies yung aking alaga. So yun, kasi mali ko lang during that time ng interview is hindi ako nagang aware na kahit gabi ba parang ko pa rin yung bata, i-monitor ko. So yun, dun sa part na yun nung nagkaroon ako ng interview sa kanila, hindi ko natanong yun, may ganun pala. So ang alam ko lang is 6 to 8:30. 6:30 to 8:30, yun yung schedule ko. Kasi guys, dito sa atin sa Singapore, ang mga working, ang pagkakaalam ko talaga, mga helper dito is at least merong 8 hours na pahinga. So yun ang alam ko. Correct me if I'm wrong, kung meron dito mga helper din sa Singapore na hindi totoo yung sinasabi ko or what, pwede kayo mag-comment dyan para at least magkaroon ng tawag doon, maging aware din yung iba na may inspiring na gusto mag-apply dito sa Singapore. So yun kasi yung pagkakaalam ko, at least may 8 hours kaya dapat talaga na pahinga. So 6:30 ang gising ko, pero dahil nga sabi ko nga minsan hindi yun nasusunod kasi dahil newborn nga ako, ang alaga ko, so yung nakalagay na schedule ko, although sinasabi ng employer ko noon na okay lang kahit hindi mo matapos yan, hindi ka namin pinaghahanapan kasi nga syempre nag-aasikaso pa rin kasi during daytime guys, yung may schedule ako, yung sabi ko nga sa inyo 6:30, dapat bago mag 6:30 kasi yan yung start ko ng gising ko. Siyempre, ko yung bed ko. Tapos, kailangan kasi up to 7, naka-breakfast na ako dyan, nakaligo na ako. Sa first employer ko, kailangan ko munang maligo kasi siyempre, newborn nga ako bago, yung start ng day ko, maliligo ako dyan. Dapat naka-almusal na ako, nakaligo na ako. Tapos, 7, dapat naka-ready ako nung nagluluto na ako ng breakfast ng mga amo ko. Nakaluto na ako kasi, tawag dito, sila 7, ang gising nila yun, ganun. Pero hindi nga nasusunod yun kasi minsan hindi ko natatapos yung work ko talaga kasi during daytime, kasi nga yung nakaslagay na schedule ko doon is na minsan nag-aasikaso ko ng baby pagka umiiyak yan or paliliguan ko or kung patutulogin ko, yung dapat na oras ng pag-work ko is hindi nasusunod. So ang nangyayari, pero sabi nga ng amo ko, hindi sila naghahanap sa akin yung paglinis-linis ko ng something na yan kasi nga nauubos nga doon sa pag-ano ko ng bata, pag-aalaga ko. So sa gabi, dahil supposed to be 8:30, tapos na ako, nag-a-iron pa ako niyan guys. So nagpa-plancha pa ako. Usually talaga nakakapagpahinga ako is mga 10. Pero syempre, di ba guys, yung gabi na lang din naman yung time natin sa pamilya or doon nagchat-chat tayo. So minsan hindi ko nasusunod yun. Pero ang pahinga talaga is dapat 8:30. Pero ngayon nga kasi kung hindi ko kasi gagawin yung pag-a-iron din, kung hindi ko rin gagawin yung ibang mga trabaho ng after nung dapat pahinga ko na, dapat rest time ko na, is ako lang rin yung matatambakan, ako lang din yung kawawa kasi wala na may ibang gagawa nun, ako lang din. So yun, kaya ang nangyayari, even 10 na, nagtatrabaho pa rin ako. Tapos minsan may madaling araw na yun nga, kailangan ko pang patulugin yung bata.
Kasi minsan yan, breastfeeding kasi yun, kasi may schedule ng breastfeeding yun. So yung mommy, breastfeed niya, yung daddy, ipapaburp, tapos ako naman yung magpapatulog dun sa bata. And iba kasi yung way nila ng pag aasikaso ng bata dito, hindi mo siya pwedeng iheli ng ganyan kasi natatakot sila na baka maano yung ulo ng bata. So kailangan mo siyang, kung iheli mo man siya, igaganyan mo lang siya, or magulalakad-lakad ka lang dun sa room ng bata, or itatapik-tapik mo lang yung ganun. And ang hirap-hirap talaga guys, patulugin yung bata ng ganun na way lang. Pero wala akong magagawa kasi may CCTV, at saka una sa lahat, mahirap kontrahin yung ng employer natin na dapat talaga sumunod tayo. Yun ang naging problema nung confinement lady na hired nila. Nakatatlo sila guys, na supposed to be 2 months talaga yung dapat, isang buwan lang, kaya nangarag ako nung time na yon kasi dapat 2 months yung pag-hired nila sa confinement lady, pero isang buwan lang. Hindi, wala na, umalis na yung confinement lady. Hindi ko alam kung inalis inalis ng amo ko or nag-resign siya. Pero kasi nagkaroon sila ng hindi magandang pag-uusap ng amo ko, ng lalaki nung time na yun. So yun, so ang nangyari, ganun yung schedule ko, sis. Tapos yung dito sa pangalawang amo ko naman is maaga ako, 5 ng umaga gising ko, pero yun nga, nag-alarm ako ng 4:50. Yun, medyo nagising ko, tapos labas ako dyan, tapos yun, start na ako ng kung anong mga kailangan gawin. Tapos, usually natatapos ako, actually tapos na ako ng kasi maaga kami kumain dito, tapos na ako ng lahat-lahat, mga 7:30 ganyan, naghihintay lang kami, pero usually 8 PM pahinga na namin yan guys. So nasa loob na ako ng kwarto niyan during that time, kasi maaga kami kumakain ng hapunan dito, kasi maaga kami nagigising, maaga kaming natatapos yung araw namin, kasi yung amo kong babae, may amo kong babae at lalaki, nagtatrabaho sila, so maaga silang umaalis. Tapos yung mga alaga ko din is maaga din silang umaalis para pumasok sa school. So yung during weekdays is 5 to 8 PM yun. So maaga kami natutulog kasi kailangan ng mga batang matulog din na maaga, kasi maaga din sila nagigising kinabukasan. So yun, pero wag weekends naman is 6 hanggang depende kung matapos sila ng maaga pag nanonood sila ng something. So mga 6 to 9 ganun. So matagal na yung 9 ganun. Kaya maaga ang gising ko, pero maaga din naman yung pahinga ko, which is gusto ko yung situation ko ngayon kumpara dun sa unang amo ko. So yun, iba-iba talaga guys, depende kung saan kayo ma-assign. So kasi dito sa pangalawang amo ko is maaga yung gising namin, maaga din yung pahinga namin. So yun, at saka maganda lang dito sa pangalawang amo ko, pagpahinga ko na talaga, hindi talaga nila ako iniistorbo. So yun talaga guys. So hindi katulad dun sa una ko nga na, although ganun talaga, kasi syempre part ng work ko yun, kasi ganun talagang ng newborn. So yun, kahit gabi kailangan ko pa rin yung bata. So yun. So yung pangalawang tanong mo naman, Sisi, kung mababait bang mga Singaporean? So, konting info lang po about sa Singaporean. Ang Singaporean po kasi 4 na lahi ang meron. Katulad ng mga sabi ko sa mga dating videos ko, may Singaporean Chinese, which is yung mga amo ko. May Singaporean Malay, which is usually sila is mga Muslim, mga taga Malaysia. Tapos Singaporean Indian, which is mga Indian. Minsan may mga Tamil, minsan may mga Punjabi, may mga kung ano-ano, iba-ibang lahi din. Basta Indian sila. Tapos yung panghuli is yung Singaporean Eurasian, which is yung mga puti, mga expat nila tinatawag, mga ano ba tawag nila doon? Angmo, yung gano'n. So yun, mga puti sila. So yun, na mga nandito, mga Singaporean sila guys. So yun, kung tatanungin mo is pare-parehas, kasi iba-ibang mga lahi, syempre, at iba-ibang mga tao, iba-iba rin ang ugali. But generally, based on my experience, kasi i-share ko lang sa inyo yung experience ko, opo, mababait po sila. So, paano ko nasabi na mababait sila guys? Bali, ang kwan kasi niyan is ganito. Although sa umpisa talaga, alam naman natin na mayroon pang ilangan stage yan. Pero sila kasi syempre, ina-adjust din nila yung sarili nila. Kasi nga syempre, strangers tayo sa kanila, diba? Tapos bigla nila tayong hired. Pwedeng natin anuhin sa isipan na medyo hindi pa nila tayo pwedeng pagkatiwalaan or ganun. Pero guys, alisin nyo sa isip nyo yan ha. Kasi minsan kung ano yung nakatatak sa isipan natin, yun din yung parang ating
kinikilos, basta wag kayo mag-isip na parang ayaw nila sa atin or what, ganun. Siguro ang advice ko lang is sa umpisa, natural lang na magkamali, sa kanila okay lang yan pag tinuruan nila tayo, kasi syempre iba kasi yung culture nila sa culture natin. So ang mangyayari niyan is sa umpisa tuturuan nila tayo. Okay lang yun guys, magkamali tayo kasi syempre first timer tayo, especially sa paghawak ng mga mga equipment nila dito, or yung mga tawag doon, yung mga ginagamit nilang mga pangluto or something, or kung ano-ano man dyan, yung mga oven or something. Huwag tayong magmagaling kung hindi natin alam, magpaturo tayo kasi mahirap guys, mahal din yung mga gamit nila dito. So yun, kaya kung gusto mong maging good shot agad sa amo natin is wag tayo hanggat maaari, wag tayo laging nagkakamali o nakakasira ng gamit. So yun, pag una makinig tayo sa kanila kasi ayaw na ayaw nila yung paulit-ulit sila. So okay lang sa kanila na magkamali ng isang beses, dalawang beses. Pag paulit-ulit na yan, medyo maiinit ang ulo nila, kahit siguro naman sino. Tapos guys, sa kanila dito is napansin ko yung lola dito, minsan pag nagsabi, Arlene yung ganon, akala ko nung kinakabahan ako, may mali ba ako, yung parang ganon, kasi syempre di ba iba yung way ng salita nila. Pero yun pala, may sasabihin lang, is it okay like this, like this, like this? So, may sasabihin lang pala siya sa akin, may iutos lang siya. So yun guys, huwag tayong masyadong maging OA minsan pag ganon sila magsalita, or minsan malakas ang boses nila, deadmahin lang natin yun guys, kasi kumbaga sa tagal naman din kasi hindi natin sila nakasama, ngayon lang natin sila makakasama, syempre makikiramdam pa tayo kung paano sila magsalita, kung paano sila mag-ano. So yun, so tsaka wag lang tayong maging madibdibin, at tsaka pag pinagalitan tayo guys, ilagay natin sa, kahit alam nating tama tayo, wag tayong magdahilan, wag tayong nandun na natin yung express natin yung side natin, pero patapusin natin sila magsalita, ayaw nila yung nakinukontra sila. So yun, mababait sila pero ayaw nila yung ano matawag doon, yung sila, yung nababara or na something. So basta pag nagsalita sila, makinig ka. Tapos kung tahimik sila or tatanungin ka nila, what can you say, or what happened, ganyan, dun magsalita ka. Sorry, may nag-doorbell kasi medyo malakas pag dito ang doorbell, nagugulat ako. So yun, so pagka nagsalita sila guys, pag pina-explain ka nila, explain mo yung side mo. So yun, pero kung hindi, manahimik ka na lang, whether tama man tayo o mali. Ayaw nila yun guys na nagre-reason out tayo, pero marirealize naman nila yung sa huli. Sa kanila naman kasi guys, may ugali sila na sasabihin nila yung gusto nilang sabihin, after nyan tapos na. So, hindi na issue na sa kanila yung wala na yun. Pero, kung magsalita sila, tapos nagre-reason out ka pa rin dyan, talagang hindi ka nagpapatalo, or mo yung side mo, yun, tandang-tanda nila yun. Hindi nila makakalimutan yun. May ugali silang ganun na kahit matapos na yun mga ilang buwan na, nasa isipan nila yun. Pero kung kayo tahimik lang guys, habang pinagagalitan nila tayo, habang tawag doon, wala na sa kanila yun. At saka may isip nila yun na, ay, yung helper ko mabait, ay, yung helper ko hindi pala sagot, hindi pala hindi matapang, hindi maano. So yun, kaya magiging good shot tayo sa kanila. Guys, lagi lang nating aalamin nandun tayo sa umpisa na hindi pare-parehas talagang employer ng mga amo, but ako po talaga personally, swerte ko lang kasi yung mga naano kong amo is mababait talaga guys. Pero syempre tao lang din naman yan sila, meron din silang mga ugali na hindi fit para sa atin o hindi natin gusto, pero wala tayong magagawa guys lagi lang natin ilagay sa isipan natin na once na nandito na kayo sa Singapore, lagi nyo tatak nyo to sa isipan nyo, mas kailangan natin sila kaysa kailangan nila tayo. Bakit ganun ko nasabi yung ganun guys? Kasi based on my experience dito at based dito sa batas nila dito, madali para sa kanilang palitan tayo, pero hindi madali para sa ating palitan sila. Bakit? Kasi once na umayaw na yan sila sa atin, as long as natapos natin yung deduction natin sa agency, sila na po ang may karapatan sa atin. Gusto man nila tayong pauwiin, once na kasi guys, mayroong batas dito ang na hindi tayo pwedeng maging bastos sa kanila. May isang foul tayo, pwede nilang reason yun para pauwiin nila tayo. At dito guys kasi is lang, comment lang online lahat dito guys. So once na mag-complain yan sila or about sa atin, pwede nila tayong pauwiin. So karapatan nila yun, as long as tama sila na talagang gumawa tayo ng ganun na against, na parang naging bastos tayo sa kanila yung ganun. So pero tayo, hindi tayo pwede basta-basta na pwedeng palitan sila. Bakit ko nasabi yon? Kasi once na umalis tayo sa poder nila o ayaw na natin sa kanila, hindi tayo makakalipat ng agency, hindi tayo makakalipat ng amo hanggat wala ang release paper nila. At paano kung hindi nila tayo bigyan?
ano mangyayari sa atin, no choice tayo, uwi tayo ng Pinas. At doon, hindi ko lang alam kung sino mag-shoulder ng pamasahe natin, ng airfare natin, kung tayo ang umayaw sa kanila. Hindi ko pa na-try yun at wala akong kaibigan na naka-experience ng ganun, so hindi ko alam kung sila o tayo ba ang magsasagot. Pero once ng employer natin ang umayaw sa atin, sila ang sasagot ng lahat. So yun, kaya sa ganung case guys, lagi natin iisipin sa unang first few months, nandun talaga yung lahat ng adjustment, lahat ng ayaw natin na gusto na nating sumuko. Mararanasan natin yan at naging ganyan din ako dati. Pero sooner or later, makaka-adjust ka, ma-adapt mo na rin kung paano sila dito. So yun guys, katulad yan, maganda ang Singapore guys, maganda as in talaga, lalo yung batas nila dito pagdating sa mga foreign workers, kaya ano lang, tiyaga lang talaga tayo. So yun lang guys, bye bye. Sana nasagot ko pala Sisi yung tanong mo ha. So yun, pag hindi medyo malabo pa, comment ka lang ulit, tapos para ma-explain ko pa ng maayos. So yun lang, bye bye.